narito na po siya, ang ating panauhin ngayong gabi, ang kinagigiliwan nating lahat, si Rogelia. Hello, Tita Mel. Umupo ka dyan! Bakit pa ganyan-ganyan ka sa show ko, ha? Tuturuan mo ko yan mamaya. Ay, opo. Akala Ikaw pa po mo, ba? gusto kong matuto niya, pa ganyan-ganyan. Yung gumagalaw yung katawan. Gumagalaw, no? Oo, opo. Mula dito pala, gumagalaw yun. Opo, konti lang. More on hips talaga. talaga? Para siyang alon. Oh, yes, correct. Yun. Pero kwento mo muna sa akin Sige kung po. paano ka, bago tayo magturuan mamaya, kwento mo muna yung paglaki mo. Tita Mel, lumaki po ako sa Masbate. Masbate, okay. Apat po kami na magkakapatid. Okay. Kasama po namin ang nanay at tatay. Oh. Mahirap. Mahirap? Malaki, kung paano ako lumaki. Kinalakihan mo, Opo. mahirap ang sitwasyon. Mahirap ang sitwasyon. Dahil walang trabaho ang magulang, bakit? May trabaho po ang magulang ko, ang tatay. Meron po kaming maliit na karinderya. Oo. Mahirap para sa akin dahil masakit at hindi masaya ang turing sa akin ng mga magulang ko. Ay, hindi nila tanggap. Hindi po nila tanggap. Ganon. Tama Ayun, po kayo. para Tama po puntuhan kayo, na Tita natin. Mel. Hindi nila tanggap. Hindi nila tanggap. Ayan. O ngayon, paano nila pinapahiwatig na hindi nila tanggap? Ikaw ba'y, paano? Sige, ikaw magkwento. Wala, eto po yung Tita Mel ha. Wala akong ginagawang masama, pero feeling ko ako lagi ang mali. Bawat kilos ko, pagising ko sa umaga, Oo. napapagalitan na ako agad. Kasi ang pagkakaalam ko, wala naman akong ginawang masama. Pero ako lagi ang napagbubuntungan ng mga magulang ko, lalong-lalo ng tatay ko na ako ang problema sa pamilyang ito. Ako ang nagdadala ng bigat, ng sama ng loob. Hindi ko, bata pa po ako, pero hindi ko alam kung bakit. Umantong ba dun sa pinagbubuhatan ka na ng kamay ng magulang mo? Humantong po, Tita Mel. Oo. Masakit man, pero yun po ang naranasan ko ng kabataan ako. Sinasaktan ako ng tatay at nanay ko. Paano ka sinasaktan, Rogelia? Ang tatay ko, binubugbog po ako. Ay, bugbog talaga, Bugbog bugbog? po talaga. Ang akala mo lang, sampal. Okay lang sana eh. Yung sampal pang mayaman. Hindi po. Ay, may sampal pang mayaman. Minsan sampal po, pang mahirap? may dugo talaga. Minsan Oh. pumuputok yung mukha ko, ang katawan ko. Dumating na rin sa hantungan na kahit sinasaktan ako ng tatay ko, hindi ko na maramdaman ng sakit. Pati kung ano man ang sakit na sinasabi nila sa akin, magkasabay, sakit sa katawan, sakit sa bibig na lumalabas sa kanila, hindi ko na nararamdaman. Naging manhid ako. Teka muna. Hindi ka ba pinoprotektahan ng ina mo, ng mama mo? Si mama mo, Hindi naman po, kasi ang pagkakaalam ko lagi, ang pinoprotektahan niya, ang panganay namin na kapatid. Siya lagi ang paborito. Hindi ko maramdaman na ipagmalaki ako ng magulang Hindi, ko. ibig ko sabihin, pag sinasaktan ka ng papa mo, di syempre, pag nanay ka, aawatin mo yun. Magagalit ka rin. Bakit sinasaktan yung... Hindi po niya inaawat. Natutuwa pa siya. Gusto niya, oo. Ang nanay ko, wala po So, akong... hindi ka rin tanggap ng nanay mo? Hindi rin ako Pareho tanggap sila. ng nanay ko, pero ang nanay ko, hindi Oo. ako gaano masaktan kasi nga Oo. babae. Hindi naman siya malakas manakit, pero ang tatay ang grabe. Minsan nga po, inaamin ko na nasasagot ko ang nanay. Kasi sa sobra din ang pag-aalipusta nila sa akin. Pero ang tatay, takot po talaga ako kasi ang laki ng katawan ng tatay ko, isang ganun lang sa akin. Tumatalbog ako. Oo. So, Nung nag-graduate ka ng high school, syempre, buong pagmamalaking inabot mo sa mama mo, di ba? alam mo, Anong ginawa niya? Tita Mel, na nag-graduate ako ng high school, akala Oo. ko babago ang tingin sa akin ng pamilya ko. Oo. Pero mali pala ako. Nang inabot ko ang diploma ko, ang nanay tsaka tatay, wala naman akong kasama. Tsahin ko lang po ang kasama ko na nag-graduate ako ng high school. Ay, Hindi ako sinamahan hindi ng sila tatay sumama? ko, tsaka ng nanay ko. Hindi ko alam, ang tatay ko umiinom lang that time Hindi ko alam kung nagsiselebrate siya dahil nag-graduate ako ng high school. Pero siguro dahil lang yun sa kapakanan niya. Ang nanay naman, nasa loob lang ng bahay. So, masakit para sa akin. Umuwi ako, binigay ko ang diploma sa kay nanay. Akala ko matuwa. Okay na sa akin na
hindi ko sila nakasama sa graduate ko. Ang mahalaga, nag-graduate ako ng high school. Ang problema dito, nang ibinigay ko ang diploma, akala ko matutuwa, tinapon pa ng nanay ko. At Doon ako nasaktan. Kasi tinapon pinaghirapan yung ko diploma. Oo yun. nga naman. Kanina nabanggit mo yung panganay ninyo. Opo. Bakit? Bakit parang meron kang dinadala noong, alam mo na, hindi maganda para sa panganay Alam ninyo? niyo po, Tita Mel. Pangalan niya? Catherine po. Babae, okay. Babae. Oo. Siya po lagi ang pinapaboran sa pamilya. Siya po lagi ang tama. Alright. Bawat kilos niya, Oo. siya ang tama. Ako ang mali. Mhm. Inamin ko na nagsiselos ako. Kasi inisip ko na pantay-pantay naman po tayo dito sa pamilya. Anak ka, anak din naman ako. Pero bakit hindi pantay ang turing sa ating dalawa? Mas lagi kang lamang. Oo. Espesyal ka sa pamilyan to, ikaw ang pinapaboran. Binibigay lahat ng gusto mo, paborito mo, at higit sa lahat. Lalo na ang tatay, pag nag-iinuman sila ng mga kumpare niya sa labas, laging pinagmamalaki ang anak niya na panganay, si Catherine. Pag-aaralin ko yan sa Maynila, magiging yan ang mag-aahon sa akin sa kahirapan. Napakatalinong bata yan. Puro ang ate ko ang magaling. Siya ang laging bukang bibig ng mga magulang ko. Pagdating naman sa akin, wala. Oo, oo. Yan ba, at that age, yung dinidescribe mo, ilang taong ka na dyan? Kagagraduate ko lang po ng high school ako. High school. So that will be mga 15, 15, opo. Alam mo na bang Becky ka na? At Ano that po? point? Alam mo na? Opo, alam Ilang ko taong na. ka nung nalaman mo na Ano ikaw ko, ay ano? nang nag-elementary ako, may Ay, ramdam na ako. Pero hindi ko lang nilalabas kasi nga junior ako. Oo. Syempre, ang tatay ko nang bata pa ako, pinagmamalaki ako na, yan ang junior ko, bibigyan ako ng madaming anak niyan. Nakapangalan sa apelido ko, ganun. Syempre may takot ako kasi malaking expectation din ng tatay ko sa akin. Hanggang sa nag-high school ako na hindi ko na kaya, hindi ko na maitago na eto ko, Becky pala ako, dito ako masaya. So nung ayaw nilang tanggapin, was this high school o elementary ka pa? Yung kinikwento mo kanina sa amin na binubugbog ka, Ay, ng minumura-mura ka. elementary po, paramdam pa lang ako na Becky, tinatago ko. Oo, Palagi so akong hindi pa kasama yun. ng tatay ko. Opo, hindi pa. Lagi ako hindi kasama pa. ng tatay ko. Oo. Pero minsan, ang mga kapitbahay po namin, laging sinasabi na, Pare Sinon, yung anak nyo, bakla ata yan. Minsan nakikita ko kumikembot, mga kasama niyang babae. Sasabihin ko, ay, hindi po ako bakla. Pero alam mo, ikaw ha, ayoko magkaroon ng anak na bakla. Pag nalaman kong bakla ka, tandaan mo, lumayas ka sa pamamahay natin. Dahil wala akong anak na bakla. Kahihiyan yon sa pamilya natin. Yan laging kahit takot na takot ako, sabi ko, at mabubugbog talaga kita at hindi kita ituring na parang anak. Naku, di takot na takot ka na. Takot na takot na po ako noon. Pero Nakakatog po, ka na. lagi kong tinatago na parang hindi naman ako masaya. So, na nag-high school ako, wala na akong choice. Talagang pumutok na yung pagiging Becky ko. Hindi ko hindi na na mapigilan. maitago. Hindi ko na mapigilan. So, nalaman na nila ng tatay, balita ko, bakla ka nga talaga. Itong sabi sa school, pati teacher mo, sinabi na ganito, mga barkada mo, puro bakla. Tay, hindi ko na kaya, hindi ko na maitago sa inyo. Nahihirapan na ako. Anak niyo naman ako, di ba? So, sana may intindihan niyo ako. Sabi niya, nagmura ng tatay, pati nanay. Wala kaming anak na bakla, hindi ko matatanggap na anak. Sasabihin niya sa nanay ko, ano ba tong anak mo? Hindi ko matatanggap. Tapos sinasampal na ako ng tatay, pati nanay ko. Sinasaktan na ako, hindi ko na alam. Wala akong kakampi. Ang kapatid ko na panganay, gusto niya ako i-comfort din. Pero hindi niya magawa. Ang kapatid mo, naintindihan ka? Naiintindihan Tanggap niya ka ako. ng kapatid. Tanggap kasi minsan po, kalaro ko din ang Okay, kapatid kong oo. babae. Oo, ang manika para, sa'yo. manika sa akin, sa kanya minsan yung baril. Pag dumating ang tatay, magpapalit exchange kami. kayo. Exchange kami. Oo. So, ganon. I see. Ngayon, ayan ba ang naging dahilan kung bakit lumayas ka sa Masbate at napunta ka dito sa Payatas? Yan po ang dahilan. Kasi po, alam mo, Tita Mel, sabi ko, graduate naman na ako ng high school. Siguro, it's about time na umalis na sa pamilya ko. Kasi iniisip ko lagi na pamilya nga ang kasama ko sa loob ng bahay, pero hindi ko man lang maramdaman na pamilya ang turing nila sa akin. Sabi ko man sa sarili ko, kung hindi man nila sana ako maituring na bilang isang anak, respeto na lang nila ako bilang isang tao.
pero hindi pa rin nila nabigay sa akin. Hindi ka na nagpaalam. Lumayas ka na lang. Alam nila na umalis Alam ako, nila. pero akala ko pipigilan nila ako. Aha. Pero hindi nila ako Hindi pinigilan, pala, parang talaga. natuwa pa sila na umalis ako. Saan ka tumo? Bakit naman payatas ka bumagsak? Kasi po, andun din po ang tsuhin kong May dalawa. tsuhin ka. Kapatid Oo. ng nanay ko, dalawang lalaki. Okay. Tinanggap ka doon. Tinanggap po nila ako doon. Oo. Alam mo, Tita Mel, simula na nag-high school ako, nag-graduate ako, doon ko naranasan na ito pala ang meaning ng isang pamilya. Tinanggap nila ako kahit talaga? hindi po sila ang tunay ko na magulang. Itinuring nila ako na parang anak, na parang dito ka, magiging masaya ka dito. Mahirap ang buhay natin, hindi ko alam kung anong trabaho mo, Oo, pero pero matatanggap ka namin dito. trato ka Bahala ka. bilang- As long as na wala kang inaapakang tao, wala kang dinidisgrasyang kapwa mo, wala kaming pakialam. Oo. Ang mahalaga, masaya ka kung ano ka. Nagtrabaho ka? Nagtrabaho Nandun ka? ako, Tita Mel. Anong mga trabahong pinasok mo? Nako, nanambakan po ako ng basura, Tita Mel. Nanambakan? Kung alam niyo po, yung Ano mga yung term tanso, na yun? Oo. madami po akong naging kaibigan. Doon Nakakilala sa doon sa Payatas? Payatas na ang hanap buhay po nila, pananambakan ng basura. Ano So, yun? Yung parang, Naguhukay po kami Naguhukay sa Payatas mismo. Oo, Sa yung tambakan doon. tambakan mismo ng basura. Tita Mel, nakaboots ako noon. Okay. Tapos may ilaw ako dito. Aba. Alas 9 ng gabi, naaalala ko noon. Mananambakan na kami ng basura kasi para kumita kami. So alas 9 ng gabi, ang tapos namin yan, alas 8 ng umaga. Alam mo, nakakahanap po kami ng mga plastic, kagaya ng mga Coke na plastic, Coke in can. Binibenta po namin yan ng kilo. Tapos yung mga tanso, yung sa wire, alam mo, yes. Opo, magkano po ang bentahan niya nung una? 380 pesos. Sa isang gabi, Tita Mel, nakaka 1,800 ako. Ba? Oo. Ang laki nun, ha? Ang laki, kahit 1,800 papano. isang Sa gabi. pagpupulot lang po ng basura, minsan nakakakita kami yung mga maliliit na mga silver. Minsan, ang iba pang mga kaibigan ko nakakapulot ng mga ginto. Yung mga kapirasong putol na ginto. Siya Binibenta nga ba? nila yon. Opo. Ito ba yung, totoo ba na dati ikaw mahilig magsasali sa mga, mga Miss Gay Beauty Pageant? Opo, Tita Mahilig Mel. ka? Oo, nagsali din ako ng mga ganyan. Kaso nga lang, talagang hindi para sa akin. Lagi Ay, ako talunan natatalo. ka? Talunan ako kasi maganda Bakit? naman po Ay, ako pag ganda mo nami-make-upan. naman. Oo nga. Kasi minsan po kasi, ang sabi talaga nila, maganda nga ang mukha mo pag na-make-upan ka. Kaso ang katawan mo macho, hindi pang babae. Ay. So lagi po akong Maskulado maskulado ka. po. Malaki na po yung bone ng ng katawan ko before na talagang panglalaki talaga. Na ipilit ko man magbihis pang babae, lumalabas pa rin ang muscle ko sa katawan. Are you saying hindi mo inano yan? Hindi. Ay, ngayon po, Siyempre, in-workout ko na to. in-workout mo na Opo, yan. nung una, ang hubog na po na talaga ng Oo. katawan ko kahit hindi ako nag-workout. Panglalaki na po talaga. Oo. So, ganun po. Ay, kawawa ka naman. Kawawa ano? nga eh. Pero nung ba, may mala Miss Universe ba yung mga pageant na yan? May mga Q&A? Ay, opo, mga Miss- meron? Oo. Ano, sige, Ano ba? naaalala mong katanungan na talagang Ay, mga... nahirapan ka? Alam mo, Tita Mel, Oh. sa totoo lang po, minsan mahirap ang mga katanungan sa akin kasi alam nyo naman ako, dati nung una, hindi naman ako nakakaintindi talaga ng Ingles. Ingles ba ang high school- tanungan? Ingles. Ang tanong lagi naloko sa na. akin, who is your favorite member of the family and why? Syempre, minsan tinanslate sa akin. So sabi ko, thank you so much for that wonderful question, but your question is very hard for me. Can I speak in Tagalog? And sasabihin ko, can I speak in Tagalog? Sabi ko naman po, member ng pamilya, hindi ko naman po alam kung sino ang kakampi ko sa pamilya ko. Masakit man para sa akin na sabihin sa inyo, pero ito po ang katotohanan na ang pamilya ko malayo ang loob sa akin dahil hindi po ako matanggap sa pagkatao kong ito. So kung meron man akong ipagmamalaki ngayon, yun lang po ang sarili ko na maihaharap sa inyo, na buong tapang ko pong hinaharap sa inyo. Maganda Ganun. naman ang sagot mo. Talo pa rin, Talo Tita pa rin. Mel. Kasi nga, mukha akong babae, ang katawan ko talaga pang bull riding. Oo nga. Oo. Kawawa Ang ka laki ko na nun. Totoo Pero po. syempre, ang lahat ng buhay ay, alam mo, nagkakaroon ng, sabi nga nila, pag-asa. Nasisipat mo yung kinabukasan mong maganda. At para sa'yo,
yun ay nung ikaw ay pinatawag ng kapatid mo. Opo. Etong pinagseselosan mo noon na inyong panganay na nakapangasawa ng foreigner, ng British, di ba? Opo. So, pinapunta ka sa London. London. Yan. Feel at home ka syempre doon. Feel at home Feel po at home talaga ka talaga ako. doon. Maraming mga Oo, ano doon eh, di ba? Tama. Oo nga. Bakit? Bakit ka pinakuha ni Catherine? Pinapunta sa London? Alam niyo po, napaka madibdibang kwento na naman po ito kasi kinuha po ako ng kapatid ko kasi nagkaroon po siya ng sakit. Okay. Ito po ang tinatawag na chronic kidney disease. Oo. Turning into zero po ang kidney niya. Hindi niya po namalaya nang nanganak siya sa panganay niya na anak. Nagkaroon na po siya ng preeclampsia Okay. na ang kidney niya turning into zero. Okay. Ayaw naman po niyang madialysis. Oo. So, sabi ng mga surgeon, mga doctor sa kanya, the best thing na you can do for yourself, kailangan mo kidney donor. Mag-aantay tayo kung walang match sa family mo. Pero kung may isang tao lang naman na genuine na kaya kang tulungan, magtanong tayo. So, hindi nagdalawang isip ang kapatid ko na tanungin ako. Nang tinanong niya ako na kung gusto ko daw na tulungan siya. Sabi ko naman sa kapatid ko, alam mo, malaki ang selos ko sa'yo sa buhay. Kasi buong buhay natin. Nagtuos kayo, ha? Oo. Ikaw lagi ang pinaboran, ni hindi ko man lang natamasa ang pagmamahal ng isang magulang. Pero bilang tatlo kayo, ang anak mo, ang asawa mo, at ikaw, pagtutulungan kita dito, tatlong buhay ang masisave ko. Isa lang ako. So sabi ko, gagawin natin ang lahat, tutulungan kita. Isa lang kidney mawawala sa akin, pero ang buhay mo matutulungan ko. So hindi ako nagdalawang isip, binigay ko po sa kanya, Tita Mel. Tinulungan niya akong pumunta ng UK para sa operation. Doon na po nangyari ang operasyon. Maayos naman. Maayos naman. Hanggang ngayon, walang problema. Walang Successful problema. po ang Wow, operasyon. ang galing. Ang ate ko po ngayon, ako sobrang masaya. Mahal na So, mahal. mahal na Ano, mahal na nakita mahal niya po kung ako. gaano mo siya kamahal. Kung no? gaano ko po siya Despite kamahal. yung nangyari. Imagine mo, Tita Mel, na instead na, alam mo, may moment na nagtatanim na ako ng sama ng loob sa kanilang lahat. Pero yung pala yung moment na pag dumating na sa pamilya mo na may tipong may sakit na kailangan ng tulong. Mawawala na pala lahat yun. Ang galit, Yung mawawala. lahat ng galit mo na kahit gusto mo nang mawala sila sa mundo, mali Yeah, Kasi at the end of the day, pamilya mo to, kadugo mo to. Sabi nga nila. Isang beses mo lang itong makakasama sa mundo, hindi ka na makakahanap ng kagaya nila. Ano ngayon ang klase ng buhay mo sa London? Ay, nako, Tita Mel, ako ang enjoy? saya. Sobrang Ay, nag-enjoy. masaya. Sa lahat ng part ng buhay ko, sa London ako nag-enjoy. Doon talaga ako naging super malaya. Nagawa ko lahat ng gusto ko na kahit macho man ako rumampa, walang pakialam ang tao sa akin. Okay. Sobrang saya ko po. Nagtrabaho ako sa linis bahay. Kung sa baga dito, katulong, Ano? linis Oh, bahay. really? Pagkatapos, Tita Mel, nag-caregiver din ako. Nag-caregiver ka? Oo. To at ano, matanda? Care home po, mga Sa matatanda. Inaalagaan ko po sila, yung mga punas na mga napkin nila. So, pinagdaanan ko po yun. Nag-restaurant din po ako, Tita Mel. Hanggang sa naka-work ako sa napaka-paborito kong retail. Oh, really? Nag-work Retail ako sa- meaning department store? A store? Boutique po siya. Boutique, Isa po okay. siyang luxury bags. Oh, really? Doon po ako nagtrabaho. Sobrang masaya po ako Nakapasok ka doon, ha? Nakapasok po ako for 2 years. Maayos naman ang kita. Maayos Maganda naman po ang Ay, sa kita. kita mo. Ang ganda pa ng uniform ko. Nakasuit ako lagi. Bonggang-bongga. Oo nga, I can Kesa naman dati sa imagine. nagpupunas ako ng pupo, di ba? Oo, tama O, mas na. Kalimutan bongga mo na yun. Oo. Doon ka na sa... Oo, true. Doon na ako sa retail. Kaya sobrang na-enjoy ko po. Maganda naman ang kita. So, At talagang... balita ko active din ang love life Ay, doon sa opo, London. opo. Okay din. Okay po. Talagang masayang love life Hindi ko. ka, bakit ka pa umuwi? Masaya ka pala doon. Alam mo naman, Tita Mel, na bata pa lang ako, gusto ko rin maging artista. Ayun. Kaya umuwi po ako dito sa Pilipinas Oo. para ang pangarap ko ng bata ko ay Oo, matupad. oo. O tapos? Tapos yun nga, Paano? umuwi, nangyari po ang lahat ng to nang gumawa po ako ng mga videos. Oo, yun na, Sa- yung rampa sa mo, yung rampa pagrampa ko, mo. Oo. yung mga boxing videos Saan ko. nag-umpisa muna yung si rampa na yan? Ay, nako po, Bakit eto po. naman yun na ano mo, no?
sa lahat ng talent naman, Opo. marami na kaming nadinig. Yung mga Opo, kumakanta, no? kumakanta. Yan. Nagba-viral yun, Nagba-viral Yung yun. mga nagsasayaw. Nagsasayaw. Nagba-viral. Nagba-viral. Pero ngayon lang kakadating, rumarampa. Opo. Parang, Nagsimula po kasi ang inspirasyon ko sa pagrarampa sa mga Miss Universe pageant. Kasi Talaga bata ba? pa lang po ako, Tita Mel. Oh. Dream ko na talaga yung mag-catwalk ako sa stage. Na gusto ko yung tipong pinagtitinginan ako ng tao tapos papalakpak sila, natuwa sila sa akin na parang feeling ko supermodel ako. Aha. Hindi ko naranasan yan ng kabataan ako nang sumali ako ng pageant kasi nga, syempre, hindi pa ako nun magaling lumakad. Syempre, malaki pang katawan ko, lalaki, so Kaya nga, na-stop ako. paano? Sa kakapanood ko ng Miss Universe, saka yung mga catwalk ng mga Victoria's Ay, Secret, oo. God, sabi ko, ito ang gusto kong lakad. Sabi ko, lalakad ako ng ganito na kaya ko rin. My God, ha? Nangyari Ano? nga. Nag-train ako, sumuot ako ng 6 inches na heels. Nagkatotoo. Sabi ko, Nag-train ka on your own. nag-train ako your on my own. On Wala your po own akong lang, kasama dito. oo, Walang tumuro oo, sa akin. oo. YouTube lang po. Pinanood ko lang lahat ng mga catwalk nila. Okay. Tapos nang nagpa-video ako sa mga kaibigan ko, sabi ko, teka, parang gumaganda ang lakad ko. May heels na to. Sige, aralin ko pa ng aralin. Tagagising ko sa umaga, nagkakatwalk-katwalk ako with heels. Hanggang sa dumating ang panahon na magbi-Miss Universe na, di ba? Okay. Sabi ko as a tribute, as a pakita po sa ating pagsuporta kay Maxine sa ating kandidata sa Miss Universe, i-upload ko yung video ko na nagkakatwalk ako with Speedo. Nakita po ang Yun ang- kaseksihan natin. So, doon po okay. nagsimula talaga ang catwalk ko. Ito lang, very recent lang Very pala yan. recent lang po, last Oo. month lang po, Tita Oo. Mel. Paano naman napunta si Rogelia sa Eat Bulaga? Ay, ayan naman ito ang na isang po ang napakalaking Oo nga, ito na po pagkakataon. talaga ang pagkakataon na kung Oo. sa baga dream come true sa akin. Nasa London pa po ako noon, 2015. Nag-email na po sila sa akin ng December na we are from Eat Bulaga na gusto ka namin sa show namin. Ay, teka muna. Maxine lang yung iyong, Opo. yung tawag nito, Yung catwalk ko, di ba? Oo, 2015, Opo, iniyayaya recently ka na. lang po yun kasi ang mga viral videos ko, bago lang to nag-viral yung mga catwalk ko, ngayong Pero taon dati lang. meron na. Pero dati sa Ay. beach lang yon. Pero hindi pa naka-heels. Ang mga trending ko po talaga noon na videos, mga boxing videos. Na yung nagba-boxing ako na akala mo lalaki, pero pag nag-punch ako, babae. Yes. Ganon. Oo. So, sobra, simula po nang gumawa ako ng video na ganon, sunod-sunod na po ang mga funny videos ko na mga ginagawa, na kung ano-ano lang po nagagawa kong videos, which is nagustuhan naman po ng mga tao, lalo na po yung mga OFW, na nag-trending na po ang videos ko nung una. Doon ko po naisip na baka in the future, magkatotoo na nga ang showbiz career na dream ko. Oo. So, na nagsimula na po yun, ayun, madami naman po na nagme-message sa akin, nasa London na ako noon, na 2015 pa lang na gusto ka namin dito sa show namin, gusto ka namin mag-pictorial, keme. Sabi ko, ay, hindi ako maniniwala kasi sabi ko, baka madaming scam. Alam mo naman sa Pilipinas, hindi natin alam. Sabi ko, maganda naman ang buhay ko sa London. Oo. In the future, magiging residente na ako. Tapos, pagkatapos ng residente ko, magiging British citizen na ako. So, sabi ko, ang At Manila... may love life ka pa doon. may love Ay, life teka pa muna, ako. nagpakasal Ay, sige ba po. kayo? Opo. Ay, nagpakasal kayo Kasal ng po boyfriend kami mo? ng asawa ko. Doon? Opo. Sa Doon London? sa London, legal po kami. Really? Opo, legal po kami doon. O, so kasama mo siya dito? Nang nagbakasyon lang po siya ng December, kaaalis lang niya ng January end. Okay. So, opo. So, Okay. binibisita niya man niya ako kasi sinuportahan niya talaga ako. Sabi ko, Beb, I'm going to the Philippines. Aba, teka, British yan. English ka eh. British po siya. British? Opo. Oh, wow. Minsan dumudugo, Tita Mel, yung ilong ko pag nag-i-English siya kasi minsan sumisemplang talaga. Ang lalim ng English. Naubusan ka? Minsan, I'm sorry. Pardon me. Oo. So, sabi, binabagalan na lang po niya, Tita Mel. So, happy naman ako kasi naiintindihan ko naman. Hanggang sa tumagal na kami. So, sige, alam ko na kung anong ibubuga ng bibig niya, ilalaman. Kasi minsan British accent, islang talaga. Nawawala yung maintindihan R. yung British, Mahirap maintindihan. Pero po, Tita Mel, napaka-sexing pakinggan. Totoo naman Napaka-sexing yun, pakinggan ng language nila. Ito, pumunta na tayo sa Itbulaga. Paano ka nakumbinsi? Ayun. Ng Itbulaga. Ayaw mo, di po. ba? Opo, Saya-saya mo sa London. 2016, last year na po ito, di ba? Oo. Magbabakasyon ako ng Pilipinas.
Pilipinas kasi nga po nakalib ako sa trabaho ko, sa retail. So sabi ko sa husband ko na pupunta, gusto ko magbakasyon somewhere. Saan ba gusto? Sabi niya sa akin, gusto mo i-book kita ng flight papunta ng Philippines for 2 weeks. This happened April 8 to April 22. Okay. Syempre, sobrang excited na po ako. Nagpo-post na ako ngayon. Oh my God, friends from the Philippines, I'm coming for dadating, holiday. Nakita ng Itbulaga siguro. Nag-comment sila sa isang post namin na, we really want you po na sana maipasok ka namin sa isang segment namin ng Kali-serye. Okay. Sabi ko, hindi na ako nag-reply kasi nga ang dami ko nang nagme-message dun sa mga comments. May isang staff na galing din ng Itbulaga dati. Oo. Sabi niya, uy, bakit hindi mo to pinapansin? Yan na nagpasok sa amin dun sa Itbulaga. Sabi ko, ha? Totoo pala. Totoo Hindi ba pala to? scam. Hindi ba ito scam? Oo, Hala, oo. tapos nag-reply po ako sa, opo, uuwi po ako ng Pilipinas for bakasyon. April 8 po ang dating ko. Sabi niya, sige, gusto ka po naming ma-meet. Punta ka ng Itbulaga, Broadway. So dito, etong araw, so tanda ko pa, Tita Mel, April 12. 8 ako lumupag, April 12, dumiretso na ako ng Itbulaga. Tandang-tanda Dinala ko ko, ang kapatid ko. Sabi ko, baka pagdating natin, hindi tayo papasukin. At least may kapatid ako. Kasama ko pabalik, di ba? Pauwi ng bahay. Totoo nga, pag-akyat ko, sumalubong na sa akin mga ibang artista, papunta na mag-show na sila Bossing. Sabi ko, oh my God, totoo na nga ito. Nakikita ko sila Bossing. Sa TV ko lang ito nakita. Ayun, sinabi na sa akin na, alam mo, matagal ka na naming pinapahanap. Kasi we really love your character. Kakaiba ka sa lahat. Nakikitaan ka namin ng isang potential na kakaiba sa showbiz industry. Sabi ko po, alam nyo po, bata pa lang ako, pangarap ko na po ito. Sana po, bigyan nyo ako ng pagkakataon. Sige, bibigyan ka namin ng entablado, bibigyan ka namin ng pagkakataon na sana matupad mo ang pangarap mo. So, pinasok po nila ako sa isang segment ng Kali-serye ni Lola ni Dora. Ipinasok po nila akong isang Rogelio na nireveal nila sa huli na magiging Rogelia na. Lahat po kasi ng Rogelio, mga bodyguard po yan ni Lola ni Dora. Correct. Mga maskulado po Correct, talaga oo, yan. oo. Pero ako lang doon ang maskulado, pero pusong babae. Kaya pinangalan po nila sa akin, Rogelia. Rogelia. Teka, Rogelia. Nadinig ko na, ikaw daw ay mahilig ding magkawang gawa. Lalo na sa mga batang lansangan. Nako, mahihirap na bata. alam mo. Totoo ba yun? Tita Mel, Saan nagmula yun? totoo po yan. Alam mo kung bakit? Ang inspirasyon ko dito sa mga batang ito, sa mga taong homeless, nakikita ko ang sarili ko Yung sa buhay kanila. mo. Yung Sabi buhay ko ko. na nga eh. Alam ko po ang sakit, ang pinaghihirapan nila ngayon kung paano. Sabi ko, ito po yung bagay nila na wala sila, na nung una, ako to wala akong makain, palaboy ako sa kalsada, naghahanap din po ako ng basura. Yun lang po. Tapos, syempre, nakuha po nila yung antig ko na sabi ko, in the future, gusto ko makaahon sa buhay. Pinanganak man akong mahirap, pinanganak man akong malayo sa pamilya ko, pero gusto ko, pagdating ng panahon, makaahon ako sa buhay. At yung mga taong nakikita ko na karapat dapat tulungan, pag akong nakaahon, gusto ko rin tumulong. Kasi gusto ko maipamukha sa kanila, maipagmalaki na kahit ganito ako, gusto kong tulungan. Gusto kong bigyan kayo ng inspirasyon. Nagaling din ako dito. Magpursige tayo sa buhay. Kasi hindi natin alam ang pangarap natin na unti-unti na pala nating natutupad. Lagi ko pong pinapangaralan yung mga tao sa kalye, mga street children, mga homeless. Pag nakikita ko, ewan ko ba, para kung tsokolate na natutunaw pag nakikita sila. Like, nagbaklaran lang po ako ng isang araw, lakad kami pauwi, naglakad-lakad muna kami, may nakita ako isang manong na nakaiga sa kalye. Naawa na naman ako, nilapitan ko siya, nag-usap na naman kami. Sabi ko, ano pong buhay meron kayo? Sinabi niya na galing po sila ng probinsya, nakipagsapalaran dito sa Maynila, pero minalas lang siya, walang matirahan. Hindi niya na alam kung paano bumalik. Na-inspired ako. So kahit papano, binigyan ko siya ng bagay na makakapagpasaya sa kanya. Konting tulong para maranasan din naman niya na makakain siya ng masarap na pagkain or kung ano man ang mabili niya doon. Pero itong importanteng tanong ko, kamusta na kayo ng iyong mga magulang? Naku. Yan ang mahalaga.
Alam mo, Magandang malaman after all those hinagpis na inilabas mo sa amin ngayong gabi. alam mo, Teta Mel, ang tatay ko po namatay na same year ng operasyon namin ng sister mo. ng sister ko. Ang moment kasi na alam kong nakaahon na ako sa buhay. Pero mahirap magpatawad sa akin, sa magulang ko. Kasi sobrang sakit talaga ng naranasan ko sa kanila. Hindi ko alam kung tama ba or makatarungan. Kasi iniisip ko na minsan pamilya talaga, pero yung bago pa mamatay ang tatay ko, hindi ko po nabigyan ng heart-to-heart talk na makakapagpatawad. Kahit namatay na siya nung una, hindi ko pa rin siya lubusang napatawad kasi sa sobrang sakit na binigay nila sa akin, hindi ko kaya. Parang sinabi ko na, oo, masaya na nga ako dahil namatay ka. Pero nagda-doubt ako, tatay ko yun eh. Namatay ang tatay ko. Siyempre. Pero sa bandang huli naman po, well, napatawad ko na ang tatay. Hindi ko nga lang naisabi sa kanya in personal na napatawad ko na sila. Ano sana? Ano sana ang nais mo sabihin sa kanya? Parang yun ang naninikip yung ano mo dahil Naninikit hindi po. mo na Hindi ko na nailabas, isabi no? sa kanya na Oo. sana sinabi, Ano ba na gusto sana? ko sanang natay. Alam ko na masakit na ginawa nyo sa akin. Sobrang sakit simula ng bata pa lang ako. Gusto ko sanang sabihin sa inyo na ang bagay na po yun ang nagbigay sa akin ng inspirasyon kung saan meron man ako. Kasi siguro kung hindi nyo ipinarana sa akin ang bagay na yun, wala ako ngayon dito. Hindi ako ang Sinon Loresca Jr. na ganito katapang, ganito ka-confidence, ganito kalakas ang loob. So gusto ko sanang magpasalamat din kasi dahil sa challenge na binigay ninyo sa akin yun, naging inspirasyon, malaking inspirasyon na abutin ko pa rin ang aking mga pangarap. Ay, napakagaling mo. Napakagaling. What about your mother? Ang mother ko po, pinatawad ko na. Matagal na rin po, She's nang nawala. She's still here, nasa probinsya po siya. Nagkita na ba kayo? Nagkita na Since po you are- kami, oo, opo. and Sobra then? po nakasama ko din po siya nang dumating ako, nang lumipat ako dito sa sa Maynila, from London. Lagi ko po siyang kasama, kauwi lang niya ng probinsya. So, doon na po muna siya, pero pabalik-balik na rin po siya ng Maynila. Ang bonding namin ng sabi nga nila, lagi pong sinasabi ng mga kaibigan ko na kalimutan mo ang pait ng iyong nakaraan. Yes. Instead, kailangan ang nasa puso mo lagi ang pagmamahal at pagpapatawad. Yun po lagi. Alam mo, pag magkasama po kami ng nanay ko, hindi ko na iniisip ang nakaraan. Kasi hindi ko po alam, Tita Mel, kung hanggang kailan ko pa po makakasama ang aking nanay. Nag-iisa na lang po siya. So, ini-enjoy ko po ang nakasama lagi ang aking mga magulang ngayon. So, ngayon, maganda, masaya po ang pakikitungo namin na parang walang mapait na karanasan sa aming buhay. I'm just so happy to hear that, ha? At alam mo, isa mong blessing yan. Bihira yung taong kung ano yung pangit sa buhay niya. No? Nalilipat niya, nababago niya, nagagawa niyang maganda. Kung ano yung negatibo sa buhay niya, nagagawa niyang positibo sa buhay niya. And you are one such guy na yung pinaniranasan mong hirap, ngayon, ginawa mong puro kaligayahan. And Yan I po. am so happy to hear that. Maraming salamat At po. yan Tita Mel. ang pinakamagandang formula for success. Opo, naniniwala po ako na ang pinaka-formula sa mapait mong buhay before ay ang pagpapatawad. Sure, oo nga. Let go kung ano man ang sakit na yon at palitan natin ang pag-ibig. Ayan. Very good. So, thank you so much. Ngayon, so much po. ngayon, tuturuan mo na Ang ako. catwalk. Turuan mo ko ha, kasi hindi ako marunong. Ay, opo. Hindi ako marunong lumakad ng parang babaeng mahinhin. Ay, oo nga Sabi po. nga nila, pati si Derek, ang lakad ko daw ay lalaking brusko. Isa. First step, how do you First do step, that? Okay. Kailangan po kasi lagi straight lang yung looks natin. Hindi po, kasi minsan nakita ko sa ibang mga models or beauty queen natin, lagi silang chin down. Lagi pong straight. Huwag masyadong mataas. Tsaka laging pantay yung Ano? yung shoulder natin. Pantay Okay. lang ganun. Minsan hindi, ang isa mataas, parang model-model, pangit Hindi. yun. Kailangan ganun lang siya. Tapos pag naglakad ka, parang ganito po, example lang kita, Sige. lakad ka, ganon. Para ka pong iramdam nyo na parang lumulutang ka sa ere.
Ganon. Tapos yung confidence nyo talagang napaka-powerful na ganito po. Sa isang kompetisyon, paglalaban ka, katukman or pageant, isipin mo na ako ang panalo dito. Moment ko ito. Walang Ako ang makakatalo sa akin. pinakamaganda. Ako ang pinakamaganda dito. Akin ang intabladong ito. Okay. Ganon. Para pag lumakad ka, makikita yung attitude, yung Okay. fierce, andun lahat. Di ba, tita? Tapos O, ang example lang na. O, ako muna ha. Gagayahin mo ako, tita Mer. Fierce, look, smile, talikod, pak, ganon. Pose, smile. Diba, Tita Mer? O, ikaw naman. Kaya mo na, talo na lang ako. Talo na lang, talunan. Oo nga Salamat. po. Thank you so Salamat much, po, Rogelio. Tita Mer. Thank you so much. and Maraming salamat po congratulations. for having me. Ikaw Salamat